hindi sa lahat ng pagkakataon ay simple ang pinagmulan ng isang bayani. Sapagkat may ilang isinilang na ang layunin ay hindi lamang mabuhay, kundi magtanggol. Isa na rito ang isang nilalang na kalahating tao, kalahating lobo. Ang kanyang pangalan ay Kuya Nel. Matagal nang nananahan sa kabilang mundo ang kaharian ng mga puting lobo, isang lahing pinuno ng lakas, karunungan, at katapatan. Ang kanilang hari, si Haring Raganar, ay kilala sa buong lupain bilang matapang ngunit makatarungan. Ngunit higit sa lahat, siya'y umiibig sa isang nilalang na hindi niya lahi, isang tao. Siya ay si Lyra, isang napakagandang anak ng tao, may pusong dalisay at tinatawag na batang liwanag ng mga engkanto. Sa bisa ng sinaunang sumpa, hindi dapat nagkakaanak ang lahi ng lobo at tao. Ngunit sa kanilang pagsasama, isang himala ang nangyari, isinilang si Nel, ang unang anak ng pag-ibig ng lobo at tao. Ang kanyang kapanganakan ay ginanap sa ilalim ng liwanag ng pinakamaliwanag na buwan, at pinangunahan ng mabubuting engkanto mula sa iba't ibang panig ng kalikasan. Ngunit ang liwanag ay laging may kaakibat na anino. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng kanyang unang taon, isang malaking sigalot ang dumating. Mula sa silangan, dumagsa ang mga aswang, mga manananggal, tik-tik, sigbin, balbal, at mga anyong tao. Pinamunuan sila ng isang nilalang na kilala sa ngalan na Silakbo, ang hari ng mga anino. Gusto nilang kuhanin si Nel, dahil sa paniniwala na siya ang magiging susi sa pagbagsak ng kadiliman. Matinding labanan ang sumiklap, umuugong ang alulong ng mga lobo at huni ng engkanto habang binabanatan ng mga halimaw ang kanilang kaharian. Isa-isang bumagsak ang mga tagapangalaga ng liwanag. At nang makita ni Haring Raganar na wala ng pag-asa, ginawa niya ang pinakamasakit na desisyon ng isang ama. Inutusan ni Haring Raganar ang 4 sa kanyang pinakamagiting na tauhan. Tarkon ang mandirigmang lobo na may matalas na pangamoy. Amaw ang matandang engkantong manggagamot. Liwan ang babaeng may kakayahang magtago sa liwanag. Bato isang higanteng nilalang na may balat na parang bato. Ang utos ay isa lang. Ilayo ninyo si Nel. Buhay man o patay, huwag ninyong hayaang mahulog siya sa kamay ng dilim. Sa gitna ng kaguluhan, inilagay si Nel sa isang sagradong sisidlan at dinala ng 4 na tagapangalaga patungo sa mundo ng tao. Sa paglikas nila, nasaksihan nila ang pagbagsak ng kanilang kaharian, at hindi na nila muling nakita pa ang hari at ina ni Nel. Lumipas ang maraming taon. Sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, pinalaki ng 4 si Nel, hindi bilang prinsipe, kundi bilang isang mandirigma. Tinuruan siya ni Tarkon kung paano kumilos tulad ng lobo. Si Amaw ang nagturo sa kanya ng mga sinaunang panlaban sa dilim, gaya ng asin, pilak, at mga orasayon. Si Liwan ang nagbantay sa kanyang puso, tinuruan siyang kilalanin ang tama at mali. At si Bato, siya ang naging kalasag ni Nel noong siya'y mahina pa. Habang lumalaki siya, ramdam niyang may kakaiba sa kanyang katauhan, nakakarinig siya ng huni ng mga halimaw sa malayo, at nakikitang hindi kayang ipakita ng iba. Hanggang sa isang araw, may unang dumating na pagsubok. Isang baryong nililigalig ng manananggal ang humingi ng tulong. Doon nagsimula ang kanyang tunay na tungkulin. Sa bawat bayan, sa bawat gabi ng panganib, si Nel ay tinatawag. Ngunit hindi siya dumadating bilang hari, kundi bilang tagapagligtas na walang mukha. Kilala siya ng mga tao bilang hunter, albularyo, o manlalaban ng dilim. Ngunit sa katotohanan, siya ay anak ng hari, anak ng tao, anak ng liwanag. Siya si Kuya Nel, ang prinsipe ng mga puting lobo. At habang hindi pa tuluyang nasusugpo ang kadiliman, hindi siya titigil. Ako ang anak ng liwanag, ang sibat ng katarungan,
at ang alulong ng mga nawala. Sa bawat sigaw ng tulong, ako ang tugon. Sa mundong puno ng hiwaga, may mga nilalang na hindi kwento lang. Ako si Mr. K, at ito ang alamat ng prinsipe ng puting lobo. Hanggang sa susunod mong pakikinig, kung handa ka pa ring makinig sa mga kwentong may halong dugo at liwanag.